Hindi kita papatayan ng microphone, sagutin mo na lang saang talata. Oo. Pinapatay mo kasi ba? Maririnig ang sagot ko. Kanina, hindi kita pinatayan kanina. Pinabayaan kitang magsalita, pero wala doon ang talata. Binayabayaan daw niya ako. Hindi. Sabi mo, pinapatay mo. Ito naman. Sinasabi ko sa'yo. Sige na. Eto na. Ulit tayo ha. Hindi ako muna magtatanong. Kasi, ulit tayo. Magtanong ako, magtatanong muna. Ako sige. magtatanong. Ayaw mo na. Sige, ako naman. Minsan may tumawag sa akin na isang INC member, no? Isang member ng Iglesia Tatag ni Felix Manalo, biglang tumawag sa akin. Hindi ko alam na siya ay member ng INC, pero sa kanyang the way siya magkipag-usap is nakaka-detect naman tayo, no, ng kahit na sabihin natin na body moves, body language, nakakaintindi naman tayo. At based naman sa aking observation, siya ay member ng INC na Tatag ni Felix Manalo. Naging mainitan po yung naturang tawagan. So it should be sana katamtaman na pag-uusap, pero naging mainitan. Yun ay dahil very hot siya. No, very hot siyang makipag-usap. At very nag-uumigting yung kanyang damdamin na ako'y banatan sa isang tawag. Actually nung panahong yon, ako ay hindi ko inaasahan yun, kasi nag-uusap kami ito ni Joseph. Mayroon kami pinag-uusapan isang malagang bagay, and then bigla siyang tumawag. Akala ko kung ano. Pag start ko ng call, nagtanong siya, ako naman ay sumagot, and then pagkatapos po noon, biglang nauwi sa matinding talakayan, no? Ito ay sobrang talaga, gusto ko ipresenta sa inyo ang nangyari sa naturang talakayan. Nang biglang nag-ring yung aking messenger, at ako na may sinagot ko naman, very clear naman yung pagsagot ko. At pag open ko, mahinahon pa yung yung unang pag-uusap Pero napansin ko lang na bigla siyang uminit. At buti na lang na nakontrol ko kaagad yung mixer, kasi kadalasan sa ganyan nagsasapawan. Hindi ba? Alam niyo naman yung ating role dito sa sa punto por punto, straight to the point. Kapag sakali may tawagan, may makikipagtalakayan o makikipagsubukan, make sure na pag kami ang nagtanong, sumagot naman sila, no? Pag kami ang tanong, sumagot sila. Pag kami ang tinatanong, kami naman ay sumasagot. Ang pinagkaiba lang sa amin, hindi kami pwedeng kontrolin kung ano ang aming pagsagot as long as talaga kami ay sumasagot. Halimbawa, tanong siya 1 plus 1, sasagot kami agad ng 2. No? Kung yung tanong niya, Katoliko ba tunay na iglesia? O, Katoliko tunay na iglesia. Ba Katoliko tunay na iglesia? Sasagot naman kami kung ba Katoliko tunay na iglesia. So, ito po ang pangyayari na nangyari sa naturang tawagan. Panoorin po natin. Nagsusuri ako. Yung bang iglesia Katolika, yung bang talagang tunay na iglesia? Yung iglesia Katolika ba ang tunay na iglesia? Oo. Yes, bro. Mabasa man o hindi sa Biblia, ang existed ng iglesia Katolika andun talaga. Kung i-trace mo yung yung record, halimbawa, kailan ba nagtatag si Kristo ng iglesia? It happens first century. Then, Iglesia Katolika, kailan ba nagsimula? Tingnan mo sa Google, sa Wikipedia, first century. Wala namang ibang iglesia nung first century maliban sa isang iglesia Kristiyano. Hindi, bakit na hindi nakalagay sa Biblia Iglesia Katolika? Kaya hindi nakasulat sa Biblia kasi hindi pa siya napangalanan. Ang sabi ni Kristo, I will build my church. Wala siyang binigay na pangalan.
Kaya nga, yung- inimbentohan ng Hindi. pangalan noong taong 107 AD kung saan wala nang nagsusulat ng Bible. O ayan, napansin ba ninyo? Dahan-dahan na siyang umiinit. Kakasimula pa lang ng usapan, doon pa lang, sa bahaging yun, nararamdaman ko na mauuwi yun sa matinding talakayan. Umiinit na ang aking katalakayan umiinit na siya, kaya nararamdaman ko yun. Nang naramdaman ko yun, nang tumaas na ang kanyang temperatura sa talakayan, alam nyo naman ako, nakikipagsabayan, no, kapag ganyan na. Pag tumaas ang kanyang temperatura, ako naman ay nakikipagsabayan. Pero, in a sense na kaya ko naman kontrolin. Hindi naman yung magkikipagsabayan na ako yung uuwi sa super emotional. Ayoko yung ganun. Kasi alam niyo naman dati na ako napaos, 'di ba? Napaos. Kaya para hindi ako mapaos, kinokontrol ko yung boses ko, yung kinokontrol ko na 'yon. Eto nang sunod na nangyari, panoorin natin. Oh. Sandali. Bakit i-inventuhin pa? Iimbentohan ng pangalan kasi walang pangalan na ibinigay si Kristo. Walang pangalan. Kaya inimbentohan ng pangalan. Hindi kasi, narinig ko sa ibang mga reliyon, di ba, yung mga iglesia ni Kristo, narinig ko, yung Galacia 1:22, ang nakasulat doon, sabi ni Apostol Pablo, hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ni Kristo na nasa Judea. Ang nabalitaan nila, ang mangusig sa kanila noon, ang ngayon ay kapanampalataya na nila. O paano yun? Walang problema pa rin doon. Dahil mismong iglesia ni Kristo pa yun ang nagsasabi na ang sabi sa iglesia ni Kristo is ang iglesia Katolika sa pasimula ay siyang iglesia ni Kristo. Sabi rin ni Feljon B. Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, can be traced back to the 1st century. Tama. Ito sabihin ko sa inyo. Ito, yung iglesia ni Kristo, Kristo, yung iglesia Katolika. Okay ako doon. Walang problema. O yan. Anong sabi niya? Okay siya. Ng iglesyang tatag ni Kristo, yon ang iglesia Katolika sa panahon natin ngayon. Ulitin natin. Tama. Ito sabihin ko sa inyo. Ito, yung iglesia ni Kristo, Kristo, yung iglesia Katolika. Okay ako doon. Walang problema. Ayan, maliwanag dyan ha. Inaamin niya na tinatanggap niya ng iglesyang tatag ni Kristo, ngayon ay iglesia Katolika na. Pero nagkaroon siya ng dahilan na bakit hindi na pwedeng aniban ang tatag ni Kristong iglesia. Yan no. So ating ituloy ngayon ang pag-uusap. Walang problema doon. Tama ka. Ang iglesia na itinayo ni Kristo, ang siyang iglesia Katolika ngayon. Tama ka, okay yun. No, di ba? Okay yun, di ba? Yes, bro. Very okay yun. Kumbaga sa building, yun ang building. Halimbawa, dito sa may building dito na dati bulingan, tapos saka restaurant. Ang tindahan bulingan, bulilyo, tsaka yung bowling, tapos restaurant, pasit, tapos merienda. Ngayon, iba na ngayon hindi na bowling lane yun. Ano na ngayon? RCS na yun. Supermarket na ngayon. Ang hinahanap po ngayon, yung bowlingan dito. Yung building yan, siya rin, pero ang gusto ko kung anong laman nung noon, yung sanang laman noon. Ang building na andito, pero ang laman, wala na restaurant, wala na, grocery na. Wala na, ganun din ang iglesia Katolika. Ang iglesia yun din, ang iglesia Katolika yun. Pero iba lang naman. Ayan. So, ganyan pala ang kanyang mindset na para bang building. No, dati may bulingan, no, may pansitan, pero ngayon naging supermarket na. Ang gusto niya mangyari,
yung kung ano yung dati, dapat yun pa rin yung ngayon, walang idinagdag. Eh kung ganyan pa lang inyong paniniwala, ba't kayo nagtuturo na si Felix Manalo ang huling sugo? Eh wala naman yan sa unang turo. Oh, 'di ba? Wala naman sa unang turo yan eh. Na si Felix Manalo ang huling sugo, ba't yung idinagdag? Ganyan pala ang mindset ninyo. Kung ano yung nasa loob dati, huwag dagdagan, huwag mag-iba. Eh ba't kayo nag-iba kung kayo nga ang tunay na iglesia? Pero malas lang. Dahil hindi kayo ang tunay na iglesia. No? Ginamit nyo lang yung pangalan para ipalitaw na kayo yung nasa Biblia. Pero ang totoo, hindi kayo yon. Tunayan, yung mga chapters nila, hindi sa inyo yon. Halimbawa, nagkaroon ng chapter sa Antioquia. Sa inyo ba yon? Hindi. Ba't hindi sa inyo? Kasi hindi kayo yon. At inaamin naman yan ni ng mga ngaral ng INC, gaya ni yung pinlay ni Brother Wendell Talibong na sinabi ni Cesar Sinita. Sinabi talaga niya, inaamin niya na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Ganoon din ang sinabi ni ni Sandoval, Michael Sandoval, na pinlay din ni Brother Wendell Talibong, na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Pero ang analogy niya kasi is mali. Nilagay niya sa building. Hindi kailanman tinuturo ng Iglesia Katolika ng Iglesia ay building. Mali yun. Ang Iglesia yung miyembro. At si Kristo nangako. Sabi niya, itatayo ko ang aking Iglesia. At kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi mananaig sa iglesyang tatag niya, eh hindi mawawala yun. Ganun pala ang kanyang mindset eh. Eh ba't sila nagtuturo ngayon sa kanilang iglesia na si Felix Manalo ang huling sugo, dahil hindi naman tinuturo noong unang iglesia? Oh, tamo? May diferensya kahit sa kanilang pagtuturo. Eh ito ang nangyari kasunod dito. Ito. Ay, mali pa rin yun. Mali yun, mali yun. Bakit? Bakit mali yun? Parang lang yung Rostom Padilla, bro. Si Rostom Padilla dati, naging bibig gandang hari na ngayon. Pero kahit bibig gandang hari na si Rostom Padilla pa rin yun. Kahit nagdamit siya ng babae. Kahit nag-anyo siyang babae, si Rostom Padilla pa rin yun. Wala kang magagawa doon. Hindi mo pwedeng sabihin na si Bibi Gandang Hari ay hindi si Rostom Padilla. Para lang yang si Charis Pempenko. Huwag kang mag-alala, huwag mo kong sabayan, hindi ka naririnig dito. Pag sinasabayan mo ko, hindi ka naririnig. No? Ganito yan. Parang Charis Pempenko, bro. Si Charis Pempenko, bago yan naging Jake Cyrus, Charis Pempenko yan. Pero nang siya naging Jake Cyrus, Charis Pempenko pa rin yan. Tapos ka na. Oh, wag ka munang apurado. Huwag ka mag-alala. Pag sinasabayan mo ako magsalita ako, hindi ka naririnig. Sige, go ahead. Ang Rostom Padillang inaanap ko noon, hindi ko na mahanap ngayon. Bakit? O yan o, tingnan mo sinungaling na ito. Sabi niya, yung Rostom Padilla, nakilala mo noon, hindi mo na mahanap ngayon. Ang Rostom Padillang inaanap ko noon, hindi ko na mahanap ngayon. Ang Rostom Padillang inaanap ko noon, hindi ko na mahanap ngayon. Napakaano talaga nito. Kung kaharap mo na si Bibi Gandang Hari, then nahanap mo si Rostom Padilla. Nagdamit babae lang yun. Nagbago ng pangalan, si Rostom Padilla pa rin yun. Ha? Pag yan, nagsulat ng kanyang pangalan o tumakbo sa kandidatura, Rostom Padilla pa rin yun. Screen name lang niya yung Bibi Gandang Hari, pero siya pa rin yun. Ano ba naman to? Nagbago lang ang itsura, hindi mo na makilala? Ano klaseng argumento yun? Nag-iisip ba talaga to? Ha? Hindi mo na rin mahanap. Hindi mahanap. Kung kaharap mo si Bibi Gandang Hari, kaharap mo si Rostom. Dahil tanggapin mo man o hindi, si Rostom Padilla pa rin yun. Ganyan yan. At wag na wag mong sasabihin hindi na siya si Rostom. Kasi siya pa rin yung ipinanganak ng nanay niya. Siya pa rin yung lumabas doon sa nanay niya.
siya pa rin yung pinabinyagan sa pangalang Rostom Padilla. Siya pa rin yung nakarehistro as Rostom Padilla. Yung kanyang bibigan ng hari, screen name niya lang yan. Ito talagang taong ito hindi nag-iisip. Basta lang makapangatwiran. Wala sa katotohanan. Let us base our argument on reality and not on emotion. Let us based on logic and not on emotion. Mag-isip ka. Kung kaharap mo si Bibi Gandang Hari, then kaharap mo si Rostom Padilla. Kasi si Bibi Gandang Hari at si Rostom Padilla, isang tao lang yan. Ano ba naman to? Parang ganito, kung kaharap mo ang membro ng Iglesia Katolika, then kaharap mo ang membro ng tunay na Iglesia ni Kristo. Bakit? Dahil ang Iglesia Katolika nang pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Parang si Bibi Gandang Hari nang pasimula siya si Rostom Padilla. Ngayon Bibi Gandang Hari na siya. Siya pa rin yun. Ano ba naman yan? Ano ba naman to mag-isip tong taong to? Pero ituloy ng talakayan. Ano mo yun? Bakit? Dati, maiksing buhok. Dati, ba't siya maskulado? Ngayon, naging bakla na. Yun ang pagkabakla. Bawal sa Biblia. O yun. Kahit pa naging bakla si Rostom Padilla pa rin yun. Bakit? Kapag yun ay kapag siya ay tawag dito? Bumoto yan sa election. Ang pangalan niyan sa balot Rostom Padilla pa rin. Okay, Rostom Padilla pa rin, di ba? Oh, kaso yung katangian niya wala na. O tingnan mo ito. Nag-isip ba talaga ito pag ito yung nakikipag-usap sa akin o ano? Duda ko hindi nag-iisip to eh. Sabi niya kung kaharap mo si Rostom Padilla, hindi na siya yung kasi nagbago ng katangian niya. Ano nagbagong katangian? Walang pagbabago sa kanya. Bakit? Nang siya ba si Bibi Gandang Hari, yung nanay niya, hindi na niya nanay yun? Nung siya ba ay naging si Bibi Gandang Hari, hindi na niya kapatid si Robin? Nung siya ba ay naging Bibi Gandang Hari, hindi na niya kapatid si Romel Padilla? Wala siya kinalaman sa pamilya Padilla? Ano ba naman yan? Anong klaseng argumento itinuro sa iyo? Let us mag-isip nga kayo ng reality. Huwag yung puro kayo panaginip. Kaya kayo naliligaw kasi kayo naniniwala sa panaginip. Kahit si Bibi Gandang Hari, yung kaharap mo, membro pa rin yun ng pamilya Padilla. Huwag sirado ang isip. Membro pa rin yun ng pamilya Padilla. At siya pa rin si Rostom Padilla. Nagbago siya ng screen name, nagbago ng pangalan, pero yung katawan niya, siya pa rin yun. Ano ba naman to? Basta lang makapangatwiran. Kahit hindi nag-iisip sa kanila, okay lang. Hindi uubra yan. Ating ituloy ang naturang talakayan. Ganyan ng iglesia tinayin ni Kristo. Yung mga katangian ng iglesia tinayin ni Kristo, wala na. Pinalitan ng mga Katoliko. May cross na, kung ano-ano, galing sa imbes na aral ni Kristo. Ang nasa laman yan, yung building na yan, sa iglesia yan, aral ni Kristo ang nasa. Ang malaking problema mo na lang isipin mo, paano magiging tunay ang tatag ni Felix Manalo? Dahil ang tatag ni Felix Manalo, kahit na anong kampi mo sa INC ni Manalo, mananatili ang tatag ni Manalo. At hindi nagsimula noong 1st century. Tingnan mo, wala kayo doon sa loob ng Holy Land. Wala kayong simbahan sa loob ng Holy Land. Wala kayong simbahan sa loob ng Roma mismo. Yung building, nandun pa ha? Pero kahit nandun pa yung building, andun pa rin ang membro. Ang iglesia yung membro. Hindi nawawala yon. Yung mga nagsialisan sa Iglesia Katolika at lumipat doon sa tatag ni Felix Manalo, ang sabi ni Apostol Juan, mga antikristo yon.
O ayan, may ginamit akong talata doon, no? Yun, ang sabi ko doon, yun ay Antikristo. Baka mapagkamalan ako itong gumagawa ng kwento. Di ating silipin kung ano ba nakalagay doon sa Unang Juan. Okay, ating basahin dito. Unang Juan 2:18 hanggang 19. At ganito ang ating mababasa. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan. O yan na. Mga dati nating kasamahan. Ano nga sabi ni Cesar Sineta? Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Ha? Kaya kahit na sila yung mga dati nating kasamahan. O, tayo yung Iglesia Katolika, sila ating dating kasamahan. Ang mga taong yon ay hindi natin tunay na kasama. Bakit? Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Tingnan nyo, Iglesia Katolika, di naman ito nagkawatak-watak eh. Kami mga membro, eto pa rin kami, intact. Pero sa mga nagsilabasan, anong tawag sa kanila? Sila ay mga Antikristo, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit umalis sila. Sinong umalis? Yung mga Antikristo, syempre, upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. O, di maliwanag ang sinasabi sa naturang talata. O, kaya, baka sabihin na ako na na ako gumagawa ng kwento. Hindi ako gumagawa ng kwento. Yun ay may ebidensya. Okay? At tuloy na tulang talakayan. Paano na? Yung hinahanap mong laman sa Iglesia tayo ni Kristo, iba na. Sa Iglesia Katolika, puro paganismo. Walang paganismo sa Iglesia Katolika. Dahil kailanman hindi nagtuturo ang paganismo na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Paano hindi paganismo? Yung Christmas, sa pagano yan? Ay hindi, wala ka mababasang referensya na ang mga pagano ay nagse-celebrate ng Christmas Day. Meron! Asaan mo nabasa ang referensya na ang mga pagano ay nagse-celebrate ng Christmas Day? Ayan. Dito naman, akin siyang hinahanapan ng ebidensya, standard reference. Hindi yung mga libro na mga author is kritiko sa Katoliko. Itong mga ministro ni Manalo, ito yung mga kritiko sa simbahan Katoliko. Yung mga pinagbabasa niya ng mga libro yan ng mga kritiko sa Katoliko. Kaya halimbawa, yung The Two Babylon. Yung ni Alexander Hislop. Kritiko sa Katoliko yun eh. Kung akala Katoliko man, pinuputol naman nila. Para pag iba-ibahin ang sentido sinasabi. Yung kasi ang reklamo ni Eliseo Soriano no? Kaya ang kinukuha nila mga aklat na mga author ay kritiko Katoliko. Maglabas kaya siya ng referensya, standard reference. Hindi siya authored ng kritiko Katoliko. Standard reference na nagsasabi na merong pagano nagse-celebrate ng Christmas. Kasi sa pagkakaalam ko, ang Christmas, kung titingnan nyo yan sa dictionary, nakalagay dyan, is a Christian celebration commemorating the birth of the Lord Jesus Christ. Yan ang Christmas. Magtataka lang, tuwing may Christmas bonus, ba tumatanggap? No? Ayun, so yun ang natin, ating dyan na walang standard reference. Pag may nakausap kayo na INC, hanapan kayo, sabihin nila na ang Christmas natin, sa pagano yan, hanapan nyo ng standard reference. Standard reference is isang aklat na ang author ay hindi kritiko Katoliko. Yan na? Standard reference. Standard reference, dapat ang author niya kahit hindi Katoliko, basta hindi kritiko sa Katoliko. Yun. Hanapan nyo siya pag may maiharap ba sa inyo. At tinitiyak ko walang maihaharap yan. Bakit?
Dahil ang hawak nilang mga aklat na nagsasabing sa paganismo daw ang Christmas, ang mga author noon is kritiko-katoliko. Kritiko, kumakalabal, kumukontra, gumagawa ng kung ano-anong kapaliwanagan para mga Katoliko mailigaw at umanib sa kanila. Sinasakyan niya ng mga ng mga sulpot, no? Tuloy natin ang talakayan. Ito talaga, matindi talaga itong talakayan to. Mainit talaga talakayan na ito. Ito, tuloy natin. Hindi nga ang Saan mo nabasa? Huwag kang magdahilan, hindi ka ubra. Sagutin mo na lang, saang history mo nabasa na ang mga pagano nga ngayon ay nagse-celebrate na ng Christmas. Baka kayo magtaka, ba't nag-iiba yung ko dyan, yung aking pananalita? Yun ay dahil uma-adapt na ako sa style nila. Yan kasi ang aking motto sa buhay nakuha ko doon sa pelikulang Feast of Legend ni Jet Li. Kung saan is yung kinakalaban ni Jet Li, yung si General Fujita, para siya natatalo. Ang instruction ni Sensei Funikoshi is if you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Sa pagkakataong ito, uma-adapt na ako sa nakakatalakayan ko. Nang umadapt na ako sa nakakatalakayan ko, dito na ako umaangat. Pakinggan ninyo. Ginobyo ng Iglesia Katolika. Nasaan nga? Saan nga? Hindi yung puro dada. Ang ginagawa kasi ng mga manalista, puro dada. Wag yung puro dada. Ebidensya ang ilabas mo. Saan natin mababasa na ang mga paganismo ay nagse-celebrate ng Christmas Day? Dahil doon sa referensyang hawak namin, ang Christmas Day is a Christian celebration and not a pagan celebration. Is it paganism? Is it paganism? No, it is not paganism. Gaya ng sinabi ko, makinig ka kasi, puro ka kasi daldal. Makinig ka. Ang paganismo, hindi kailanman nagse-celebrate ng Christmas yan. At walang paganismo nagse-celebrate ng Christmas. Ang paganismo, nagse-celebrate sila sa kanilang Diyos na Saturnalia, December. Ay, ang aming sineselebrate sa Christmas ay hindi si Saturnalia. Huwag kang mas magaling pa sa Iglesia Katolika. Ang tirahin mo sana, Rom Flores, ang tirahin mo sana yung aming turo. Huwag kang mag-imbento ng sarili nyong haka. Tingnan nyo ito ha. Ang sabi niya, ang ating Christmas ay paganismo. Kasi ang mga pagano ay sumasamba kay Saturnalia. Lelang, ba't kami pinakukumpara doon? Hindi namin kilala si Saturnalia. Hindi namin yan kilala. Ha? At kung si Saturnalia nga, maglabas ka ng ebidensya na si Kristo ay Saturnalia. Kung wala kang ebidensya, tumahimik ka na lang. No. Yun, ina-adapt ko na yung kanilang estilo, yung kanyang style niya na makipag-usap. Ako ay binanatan, so ako ay uma-adapt na ngayon, ma-adapt na. Sa Saturnalia daw, wala akong kalaman nabasa na pag tayo ay kumanta ng ating mga Christmas song, ay may pumasok na pangalang Saturnalia. Ano yung mga narinig ko sa kanta? Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child. Sinong child yun? Saturnalia ba yun? In the manger as he sleeps, wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Wala nang Saturnalia doon Ito talaga. Nananaginip to. Long time ago in Bethlehem, as the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Saturnalia yon. Ito talaga. Ano ang ating turo? Hindi tinitira. Ang kanilang tinitira, yung kanilang mga maling akala. Paano ka uubra? You're barking at the wrong tree. Tuloy din talaga yan.
Hindi kailanman tinuturo ng Iglesia Katolika na tuwing Christmas ang aming sineselebrate ay si Saturnalia. Nananaginip ka yata ng gising. Oh, saan mababasa na si Kristo nag-celebrate ng birthday niya? Wala kaming tinuturo na si Kristo ay nag-celebrate ng birthday niya. Ang aming tinuturo, sineselebrate namin ang birthday niya. Wala kaming turo na nagse-celebrate siya ng birthday niya. Kaya pala, ang tinitira mo kasi, ang iyong maling akala, tirahin mo ang opisyal na turo ng Iglesia Katolika. Oh, saan mababasa ang mga apostol nag-celebrate ng Pasko? Yung mga apostoles, ang mga apostoles, wala rin kaming turo na sila ay nag-celebrate ng birthday. Ang aming turo, ang apostoles ay sumutupad sa kautusan ni Kristo. At si Kristo ay nagbigay ng kautusan. Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At ang mga Kristiyano ay binigyan ng kautusan ng Iglesia na siyang haligit sa haligan ng katotohanan na mag-celebrate ng Christmas. Pasensya ka na, pero hindi mo ako madadala sa malimong unawa. Sino nag-utos sa inyo na i-celebrate yan? Ay siyempre, si Kristo nag-iwan ng kautusan sa Matthew 18:18 ang sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa ay ipapahintulot ko sa langit. Ano man at isa sa anuman na ipinahintulot ng Iglesia sa lupa ang pag-celebrate ng Christmas Day. Pasensya ka na, logi ka sa akin. Ako, naririnig mo ko, ikaw hindi kita marinig. Hindi na rin bingi ka pala eh. Ay, talagang ino-off ko yung mic mo kapag sinasabayan mo akong magsalita. Pag nagtanong ka, wag mo akong sabayan. Magtanong ka lang. Nagtatanong nga ako tapos kasi yung sagot mo, unbiblical. Ay nako, ang Iglesia Katolika baka nakalimutan mo hindi Bible alone. Kung kayo'y Bible alone, huwag nyo kaming idamay doon. Mga Katoliko na aking mga tagapanood sa programang Straight to the Point, ito ang wag na wag nyong kalilimutan. Tayo mga Katoliko, hindi tayo Bible alone. Kapag naipasok na ng mga sulpot sa utak natin na kailangan talaga lahat ng ebidensya nasa Biblia mababasa, malulugi ka dyan. Bakit? Hindi kailanman Bible alone ang itunay na iglesia. Ang haligit saligan ng katotohanan, hindi Biblia. Ang haligit saligan ng katotohanan, ang iglesia. Anuman ang ituro ng Iglesia Katolika sa lupa, may pahintulot ni Kristo yon. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya kung mayroon mang ipinahintulot, kaya halimbawa sa lupa, yung pagrurosaryo, pinahintulot yon, may pahintulot sa langit yon. Pag yun kinontra nila, si Kristo kanilang kinokontra, hindi tayo. Ito lang ang gusto kong ipaintindi sa lahat ng mga nanonood ng mga Katoliko. Wag na wag kayong sasakay sa kanilang estilo na pasusundin ka sa dapat mababasa sa Biblia ang mga sagot. Dahil kapag nagawa nila yon, dyan ka na nila mapapaikot. Dyan ka na nila mapapaikot. Tingnan mo ito. Sabi niya, ibig sabihin pala, yung inyo palang tindig, unbiblical. Anong unbiblical? Biblical yun. Sabi ni Kristo sa Biblia, Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kung unbiblical, dapat walang talatang ganun. May talatang ganun eh. So, biblical talaga. Bakit tayo may rosaryo? Kasi biblically sinabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Bakit tayo merong sign of the cross? Dahil biblically sinabi rin ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ba't tayo merong mga padasal? Ba't meron tayong mga novena? Meron tayong larawan ng mga santo? Bakit meron tayong Christmas, araw ng mga patay? Ano pa, Ash Wednesday? Bakit meron tayong ganyan? Bakit? Dahil sinabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At lahat ng mga yon, hindi salungat sa kanyang kalooban.
Walang mababasa sa Biblia na ang Ash Wednesday ay salungat sa utos ni Kristo. Walang mababasa sa Biblia na ang pag-celebrate sa kanyang birthday sa Christmas Day ay salungat sa kanyang gusto. Walang ganun. Wala sa Biblia wala sa Biblia na sinasalungat ang kalooban ni Kristo pag tayo ay nag-celebrate ng Valentine's Day. Wala 'yun. Ha? Sila lang ang gumagawa ng ganyang mga sabi. Wala sa Biblia yan. Unbiblical yan. Huwag niyong gawin. Sila ang nagsabi. Pero nagsabi si Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Yan lamang ang keyword kung bakit meron tayong mga aral na ipinahintulot ng iglesia kahit hindi letra por letrang nababasa sa Biblia. Siya ang ikukulong ko mamaya dahil sila ang Bible alone. Sila naniniwala sa sola scriptura. Pakinggan ninyo, siya ang malalaglag nito. No, dahil naka-adapt na ako sa kanyang estilo, kasi, sabi kasi ni Sensei Funikushi, doon sa pelikula lang naman, no? Sabi niya, ano man ang technique na gagamitin ng iyong kalaban laban sa iyo, kapag inadapt mo yon, nagagamit mo ang technique niya laban sa kanya. So in the essence, he defeats himself. No? He defeats himself. Siya mismo ang tumalo sa sarili niya. Bakit? Technique niya ang ginagamit mo para talunin siya. Sa madaling salita, yung technique niyang ginamit laban sa iyo, siya namang ginamit mo laban sa kanya, siya ang tumalo sa sarili niya. O eto, tinan nyo ha. Malalaglag siya nito. Tuloy ang talakayan. Hindi kami Bible alone, mo? Kaya kami sasagot kung saan kami kukuha ng sagot sa tanong ninyo. Ang mahalaga, nasasagot ang tanong ninyo. Next question. Bible alone pala. Sa inyo, Hindi kami Bible alone. Huwag kang sirado ang tenga mo. Hindi kami Bible alone. Pag kami tinanong mo at ang sagot sa tanong mo ay nasa referensya, babasahin namin sa referensya. O ang sagot sa tanong mo ay nasa Biblia, babasahin namin sa Biblia. Hindi mo kami maikukulong sa Biblia lamang. bakit? Hindi kayo naniniwala sa Biblia. Wala akong sinabi na hindi kami naniniwala sa Biblia. Yan pala ang problema sa inyo. Ang tinitira ninyo, ang maling akala ninyo. Ang sabi ko, hindi kami Bible alone. Kung ang sagot sa iyong tanong ay nasa Bible, kukunin ko ang sagot sa Bible. Kung ang sagot sa iyong tanong ay nasa referensya, kukunin ko sa referensya. Kaya wag mo kaming ikulong sa Bible alone. Ayan. Tingnan nyo ang maling unawa ng taong ito. Sinabi ko lang na hindi kami Bible alone. Ang pumasok sa kukote niya, hindi tayo naniniwala sa Bible. Naniniwala. Kami naniniwala. At ang aming mga aral ay hindi sumasalungat sa nakaturo sa Biblia. Yung aral nila na si Kristo ay hindi Diyos, yun ang sumasalungat sa Bible. Dahil walang sinasabi sa Bible na si Kristo ay hindi Diyos. Sabi sa 1:1 at ang verbo ay Diyos. Sabi nila at ang verbo ay kapangyarihan. Ay naku. Silang kumukontra. Oh. Sabi doon sa sa unang Juan 5:20, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ano daw? Siya. Ha? Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. The alethenos theos. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pero, sabi naman ni Juan, sabi nila ang Ama daw yun. Siya ang tunay na Diyos, ang Ama daw yun. So, unang Juan 5:20, hindi yung tumutukoy sa Ama. Yun ay tumutukoy sa Anak. Bakit? Sa unang Juan 1, sabi din ni Apostol Juan, kasakasama ng Ama. Kasakasama ng Ama ang buhay na walang hanggan. Paano sila makakapuntos doon? O, ating basahin ng unang Juan 5:20.
At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos o naparito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo, ang subject dito ay yung anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak. Saan daw? At tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Heso Kristo. So, ang subject dito, si Kristo. Tapos, anong dinugtong? Siya. Sinong siya yan? Yung anak na si Heso Kristo. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano raw siya? Siya ang buhay na walang hanggan. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Tingnan mo sa unang Juan 1:1 hanggang 2. Sabi rito, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa pasimula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita at napagmasdan at nahawakan. Dito yung Ama, at nahawakan, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. O, di. Sino yan? Sino ang buhay na walang hanggan? Nakasama ng Ama? Yun ang anak. Ano bang sinasabi sa unang Juan 5:20? Balikan nga natin. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano daw siya? Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Unang 1:1 ang 2. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Oh. Maliwanag eh. Kasama ng Ama. Yung kanilang aral ang sumasalungat. Sa atin, wala tayong turo na sumasalungat. Wala pa silang napapatunayan doon na confirm na yung ating turo ay sumasalungat nga. Wala pa silang na-confirm doon. Ang ginagawa nila, maglalagay ng idea sa isang talata. Kaya halimbawa, huwag kayong kumain ng dugo. Huwag kayong kumain ng dugo. Aba, tayong Katoliko, hindi tayo kumakain ng dugo. Hindi tayo kumakain ng dugo. Kasi ang dugo, ano yan ni? Ew. Ang dugo, pag tinikman mo, ew. Ang ating kinakain, luto, dinuguan, putahe. Pag sinabing dinuguan, laman loob yan, dinuguan. Para bang ginataan. Pag sinabing ginataan, ang kinakain mo hindi gata. Ang kinakain mo ay ginataan. Oh, sabi na ngayon, yung ginataan, wala bang gata doon? Merong gata, pero hindi ang gata ang primary mong kinakain. Hindi ang dugo ang primary mong kinakain. Niluto yun. At ang dinuguan, whether you like it or not, kahit tingnan mo pa sa mga menu ng mga karinderya, yan ay pagkain. At anumang pagkain mapasok sa bibig ng tao, hindi nakakarumi sa kanya. Pagkain yun. Ang dugo, hindi yan kailanman naging pagkain. Kasi walang taong kumakain ng hilaw na dugo. Pinapasok nila doon sa Gawa 15, dinuguan. Bakit?
ng panahong yan, may dinuguan na ba? Oh. May dinuguan na ba? Wala pang dinuguan ng panahong yan. Ni wala ngang po tayong dinuguan doon sa Israel eh. Kung meron man nagluluto ng dinuguan doon, sigurado ako Pilipino ang nagluluto. Bakit? Ang dinuguan ay putahing Pilipino. Pilipino ang nag-imbento. Pilipino ang gumawa. Walang dinuguan sa Biblia. Ano ba naman yan? Pinapasok ang isang ideyang wala naman doon. Katunayan, walang sino mang Bible scholar na nagsasabing dinuguan ang tinutukoy ng Gawa 15:29. Wala. Kaya sabi nila, sumasalong nga tayo kasi tayo kumakain dinuguan. Ang sabi sa Biblia, bawal kang kumain ng dugo. Sila naglalagay ng dinuguan doon. Wala naman dinuguan doon eh. Ito talaga. Ay nako. Sa kanila yung peligro. Si Kristo hindi Diyos. Sabi ng Biblia, Christ was truly God. Sabi nila, hindi Diyos. Sila yung sumasalungat. Hindi tayo. Hindi ba? Oh, tuloy talaga yan. Hindi ba sabi sa Biblia, huwag magdagdag ni magbawas, tama yung nakasulat sa inyo. Bakit ba gawin pa kayo ng ibang ano? Wala kaming dinadagdag bawas sa Biblia. Katunayan, yung mga sinasabi niyo dinagdag namin sa Biblia, kung hanapan kita ng talata, wala kang maibibigay. Sa inyo mababasa yung misa, rosaryo, padasal. Sa inyo mababasa sa Biblia. Sige. Oh, yon, magandang tanong yon. Padasal, rosaryo, misa, saan yon? Isang talata lang katapat niyan, bro. Mateo 18:18. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ipinahintulot ba sa lupa ang pagrosaryo? Ipinahintulot. Ipinahintulot ba sa lupa ang misa? Ipinahintulot. Ipinahintulot ba sa lupa ang padasal? Ipinahintulot. At dahil ipinahintulot yan sa lupa, may pahintulot yan ni Kristo sa langit. O, next question. Hindi pala naintindihan yung sinasabi. Ay, ikaw ang hindi nakakaintindi kasi sa tanong mo pa lang, meron ka ng ideya pinapasok. Pasensya ka na. Yung ideya mo, mali. Pakinggan mo ako. Ay, nakikinig ako sa iyo. Pero ang ideya mo kasi, mali, baluktot, kaya ako tinutuwid. Hindi, yung sabi mo, ang pinahintulot sa lupa, pinahintulot sa lano, yung ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung contradiction sa Biblia. Ang pagrosaryo ay hindi kontradiksyon sa Biblia. Ang pamisa ay hindi kontradiksyon sa Biblia. At ang padasal ay hindi kontradiksyon sa Biblia. Wala kaming turo sa Iglesia Katolika na magsagawa na salungat sa turo ni Kristo. O, si Kristo ba nagrosaryo? Sige. Wala kami sinasabi na si Kristo ay nagrosaryo. Ang sinabi lang namin, ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang pagrosaryo. At ang sabi ni Kristo, anuman ang ipahintulot ninyo, ibig sabihin, hindi niya na ipahintulot noong unang panahon. Kaya nga, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kasama doon ang rosaryo. Ang tanong ko, kung ano man gawin sa yung pinahintulot sa lupa, pinahintulot sa langit. Ang tanong ko, yung mga paring nagre-rep, pinahintulot sa langit yun? Ay, yung mga paring nangre-rape, hindi ipinahintulot ng iglesia yon. Kasi wala namang turo sa Iglesia Katolika nga kayong mga pari mang-rape kayo. O ayan, napunta na siya sa rape. No? Napunta na siya sa rape. May mga paring nangre-rape. Bakit? Sa inyo wala bang nangre-rape? Ha? Sigurado ba kayo sa inyo walang nangre-rape? Ba't ka napunta sa pang-re-rape? Bakit? Tinuruan ba ng mga pare ang mga membro na mang-rape sila? Hindi naman ah. Pero bakit may nangre-rape? Kasi hindi sumusunod sa kautusan. Kaya nga may nakukulong kasi may pumapatay kahit ipinagbabawal na ang pagpatay. Oh. Dahil kung sana sumunod lang ang mga tao sa kautusan, wala sanang kulungan ngayon. Wala sanang kulungan ngayon. Bakit may kulungan? Dahil kahit may utos na huwag pumatay, pumapatay pa rin. Oh. Bakit may nangre-rape? Kasi ayaw sumunod sa kautusan. Kahit sa batas ng Pilipinas, bawal ang rape.
Pero bakit may gumagawa? Kasi sumasalungat sa kautusan. Hindi dahil yan ang itinuro. Napakamali talaga mag-isip ng taong ito. Napakamali. Yan ang kanyang natutunan sa pagiging matigas ang ulo niya. No? Merong mga paring ng rape kasi ayaw sumunod sa turo ng iglesia. Merong pare na nagsagawa ng hindi kalugod-lugod sa simbahan kasi ayaw niyang sumunod o di kaya ay nadala sa tukso. Kaya meron tayong mga kulungan, meron tayong mga city jail para sa mga sumasalungat sa utos. Yan pa nga lang eh. Dapat inisip na niya bago siya nagsalita. Hindi yung puro dada, nahuhuli ang pag-iisip. Hindi pwede yung ganun, nauna ang daldal, nahuli ang pag-iisip mo. Kaya tayo may city jail kasi kahit na may batas na, meron pa rin sumasalungat sa batas. Oh. Napunta siya sa sa mga ganyang Ano ba naman yan? Mag-isip naman sana. No? Mag-isip. Hindi yung tira lang ng tira, tira lang ng tira, walang break, walang break, walang break. Ano kayang nito? Ba't ganyan sila pag sila tumira, walang break, di nag-iisip, tira lang ng tira. O, tulad ng talakayan. Bakit bro? Meron ka bang nabasa sa libro ng Katoliko, tinuturo ng mga pari na mang-rape kayo? Ginagawa. Hindi, yan ang tanong ko kung ginagawa ba nila. Ang tanong ko, ang pakinggan mo, hindi ko tinatanong kung ginagawa ba nila. Ang tanong ko, tinuturo ba sa Iglesia Katolika sa mga pari na mang-rape kayo? Tinuturo? O sige, sabi mo tinuturo. Ngayon, saang aklat Katoliko natin mababasa sa CCC na itinuturo ng Iglesia Katolika na mang-rape kayo? Hindi pa naturo ba? Saan nga? Kasi kapag may gumagawa, ibig sabihin may sumasalungat sa utos. Walang kailanman iniutos sa Iglesia Katolika na mang-rape kayo. Kung sakaling may nang-rape, ang tawag dyan, abuse. At meron kasabihan, abuse is not an argument against the proper use. Ba ginagawa naman pare? Wala nang palang utos. Ba ginagawa? Di masamang Katoliko. Ay nako, para lang yung panahon ng mga Israelita. Kahit pinagbawalan silang pumatay, pumapatay pa rin. Ano ka ba naman? Para bang sa INC? Sa INC, mahigpit na ipinag-uutos tuwing eleksyon, kailangan talaga kung ano yung sinabi ng Pangulo, yun ang iboboto. Pero napakarami naming ebidensya na maraming INC members ang bumoto ng kanilang sariling kandidato na hindi ipinag-uutos ng kanilang puno. Lumabas sa exit polls ng SWS noong manalo sa Estrada, 81% ng mga miyembro ng INC ang bumoto para sa kanya. Samantalang noong 2004, nang suportahan ng INC si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, 74% ng mga miyembro ang sumunod sa endorso ng Iglesia. Halos 85% naman ng voting members ng INC ang bumoto kay Pangulong Noynoy Aquino noong 2010 na suportado rin ng Iglesia. Aminado si June, hindi sa lahat ng pagkakataon, tugma sa pamunuan ang napipisil ng kaanib. O ayan, 'di ba? Sabi ko sa inyo, hindi sa lahat ng pagkakataon yung mga miyembro sumusunod sa kanilang puno. May sumasalungat din. But it doesn't mean na utos yun ng puno na sila ay sumalungat. Ito talaga taong ito, di talaga ito nag-iisip, ano? No? Di talaga ito nag-iisip. Kaya sana, bago magsalita, mag-isip-isip muna. Halimbawa, yung iba, bumoto kay Marcos. Yung iba naman, bumoto kay Cory. O, pakinggan ninyo ito. Taong 1986, sinuportahan ng pamunuan ng INC sa snap elections si noong Pangulong Ferdinand Marcos. Pero maraming miyembro ng INC ang bumoto kay dating Pangulong Cory Aquino. O, ayan o. Meron ang hindi bumuboto sa sa ipinamamanhik ng puno. Meron talaga sumasalungat kahit sa kanila mismo, sa botohan. Kahit na kanilang reason is pagkakaisa daw sa paghatol, pero hindi yun ang context ng naturang talata. Hindi yun ang context.
No, so dito nyo makikita na hindi nagsasaliksik si Rom Flores sa kanyang mga pinagsasabi, basta lang dumaldal siya ng dumaldal, dumakdak ng dumakdak, hindi nagre-research muna bago magsalita. O yan, so yan isa ebidensya. Ang pinaboto ng INC noong panahong yon si Marcos, pero marami sa mga bumoto doon kay Cory. So hindi nga lahat sumusunod, hindi ba? So wag sana sa mga ganong personal issues, no? Ang dapat sana talakayin yung aral, hindi yung personal issues. Ayan, na kung saan sana tayo napunta. Kasi siya, pag wala siyang mai-argumento, tumatalon. O, eto, tuloy natin ang talakayan. O, ito. Sabi namin magkaisa ba yung kanya-kanya? Yes, kanya-kanya. Sa INC, kanya-kanya sila. Tuwing eleksyon, huwag mo sabihin sa akin na 100% lahat ng INC. Kung anong sinabi ng puno, yun ang iboboto. Bakit? May ebidensya ako dito na hindi lahat ng sinabi ng puno, binoboto ng membro. Oo. Hindi bro, sa Iglesia Katolika, iniwa-iwala, hindi mo magkakaisa. Ay, syempre, kasi hindi kami diktador. Hindi gaya sa INC na dinidiktahan ng mga membro. Hindi kami diktador. At hindi kailanman naging diktador si Kristo. Hindi kailanman sinabi ni Kristo na kung ano yung sinabi kong iboboto ninyo, yun ang iboto ninyo. Kaya, yung sa inyo, bahala na kayo doon. Kasi, hindi naman kayo ang tunay na iglesia eh. Ang turo ko, sabi ni Kristo, magkaisa kayo, huwag kayong magkakaba. Yes, magkaisa kayo sa aral at doktrina. Hindi sa pagboboto. Walang kinalaman sa doktrina yung pamboboto. Sabihin ba magboto? Oo, walang kinalaman sa doktrina ang pamboboto. Katunayan, wala sa Bible na sinabi, ano man ang sabihin ng puno na siyang iboto ninyo, yun ang iboto ninyo. Wala ba sabihin mo magboto? Wala talaga sinasabi sa Biblia na anuman ang sabihin ng puno na iboto ninyo, yun ang iboto ninyo. Isa yan sa mga turo ng INC na unbiblical na sigurado ako. Marunong ka lang eh. Nagmamarunong ka lang, Bob. Ay, ikaw yung nagmamarunong. Bakit? Wala kang ebidensya. Kanina pa kita hinahanapan ng ebidensya, wala kang ipinapakita. Kawawa ka naman. O, ito. Sa talakayang ito, gumagrabe na. Dahil naka-adapt na ako sa kanya, sa estilo niya, dito babaligtad na ang sitwasyon. Babaligtad na ang sitwasyon dito. Bigay ko na sa inyo ang pagkakataong mapanood ang bahaging ito ng naturang video kung saan is nahihirapan siyang patunayan sa Biblia ang kanilang doktrina na pagdating sa botohan, anuman ang ipinapaboto, ano ba ang ipinapaboto ng kanilang puno ay dapat iboto rin ng kanilang mga membro. Nahihirapan na siya dito. Isa ito sa mga ebidensyang turo nila na unbiblical. Tayo ang may karapatang magkulong sa kanila sa Biblia dahil sila ay mga sola scriptura. No, sila ay sola scriptura, kaya tayo ang may karapatan na sila'y singilin sa talata ng Biblia. Pero tayong Katoliko, huwag kayong magpapakulong sa talata. Bakit? Hindi tayo Bible alone. Tingnan ninyo ha. Dahil siya ay Bible alone, siya ay kinulong ko sa talata. Nahihirapan. Pilit bumabaliktad. Pilit binabaliktad ang pagkakataon kasi na nararamdaman niya na ano siya, nakukumunoy na siya. No, nakukumunoy na siya. Kaya gumagawa ng paraan para baliktarin ang sitwasyon. Eh hindi nagtagumpay. Huwag ko na lang pangunahan, panoorin nyo na lang. Eto. Ano bang kahulugan ng pagboto? Ha? Ano kahulugan ng pagboto? Wala nga sa Biblia. Ang INC nagtuturo Bible alone. Pero wala sa Biblia na anuman ang sabihin ng puno na yan ang iboto ninyo, iboboto ng membro. Walang ganun. Ang tanong ko, ano bang kahulugan ng pagboto? Ang kahulugan ng pagboto ay pagpili ng mga kandidato para manalo sa eleksyon. Ay, mali ka. Sariling po, hakahamon paliwanag yan ng mali, Brad. Ay, ikaw rin ang problema mo dyan kasi wala sa Bible yung tinuturo nyo na ano man ang isabi ng puno, siya rin ang buboto ng membro.
Kayo nababayaran sa Katoliko? Ay nako, nababayaran, napunta na sa bayad. Hindi mo pa maipaliwanag yung tungkol sa boto. Saan sa Biblia nyo nabasa na kapag sinabi ng puno, yan ang inyong iboto, yun ang iboto ng membro? Alam mo ba yung sikat? Hindi, saan mo nabasa yun? Paano mo? Pangyan mo ako. Hindi, kayo ang Bible alone, kaya saan nyo nabasa sa Bible na pag sinabi ng puno, yan ang iboto nyo, yan ang iboto nyo. Alam mo ba yung sikat na debater dyan sa... Ay, wag ka magpasikat ng anuman debater, wala akong pakialam dyan. Sagutin mo ang tanong ko, saan sa Biblia nyo nabasa na pag sinabi ng puno, ano ang iboto nyo, lahat ng miyembro siya na iboboto? Saan nyo nabasa yon? Meron ba Huwag kang magdahilan. Huwag kang magpalusot. Sagutin mo ang tanong. Kasi pag hindi mo nasagot na talata yan, ibig sabihin kayo nagtuturo unbiblical. Kayo ang dapat ikulong sa Bible alone dahil Bible alone kayo eh. Ito ang tanong. Saang talata sa Biblia mo nabasa na kapag sinabi ng puno, si kano ang ating iboto, lahat ng membro siyang iboboto? Oh. Ang hindi yung boboto yung pagkakaisa. Ay, hindi yan ang tanong. Ibigay mo ang talata, saang talata sa Biblia na kapag sinabi ng puno na siya ang iboboto ng buong membro. Ang itinuturo dyan, yung pagkakaisa. Ay, hindi yan basta pagkakaisa kasi maraming INC members hindi bumoboto sa sinasabi ng puno. Taong 1986, sinuportahan ng pamunuan ng INC sa snap elections si Nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Pero maraming miyembro ng INC ang bumoto kay dating Pangulong Cory Aquino. Kaya ito ang sagutin mo, saan mo nabasa sa Biblia na kailangan pagdating sa botohan ay kung ano ang sabihin ng puno, yun ay iboboto ng membro. Wala tayo doon sa pagboto yung pagkakaisa. Oh, napunta na doon. Kung wala palang kinalaman ng pagboboto sa pagkakaisa, ba't nyo dinadamay? Ano dinadamay? Alin ang dinadamay? Dinadamay nyo siya sa pagkakaisa. Bakit? Nagbotohan ba ang mga apostol? Oo. Yung sinasabi ko siya. Sige, saang talata mo nabasa, nagbotohan ng mga apostol na may binoto sila para maging gobyerno? Samantalang ang aral ninyo, lahat wala sa... Saan nga? O yan, sige, yan. Isang aral nyo lang ang tatanong ko sa iyo, isang aral nyo lang. Saan sa Biblia mababasa na nagboto si Kristo at ang kanyang ipinaboto, binoto ng mga apostol? Apostol, yung misaya ng apostol, nang magkaroon ng bahagi sa mga... Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, malinaw. Huwag kang bingi-bingihan. Malinaw ang tanong. Saang talata sa Biblia na sinasabi na ipinaboto ni Kristo sa mga apostol ang kanyang iboboto sa eleksyon? Oh, yung sinabi ni Kristo, magpasakop sa kay Cesar, nagkaisa sila doon. Ano pasakop kay Cesar? Walang botohan doon. Hindi eleksyon yun. Eleksyon ang pinag-uusapan dito. Eleksyon. Saan mo nabasa na si Kristo bumoto at ang kanyang binoto, ipinaboto niya sa mga miyembro niya? Yung Cesar, hindi ba gobyerno yun? Hindi yun eleksyon. Hindi nga nasa perla. Eleksyon ang pinag-uusapan dito dahil botohan pa tayo. Botohan pa tayo. Eleksyon ang pinag-uusapan dito. Saan mo nabasa sa Biblia? Eto, dito kita ikukulong kasi kayo ay Bible alone. Saan sa Biblia mabasa na ang binoto ni Kristo ipinaboto niya sa kanyang mga miyembro? Korinto 1:10. O sige, Korinto 1:10. Kung hindi mababasa sa unang Korinto 1:10 na may binoto si Kristo at ipinaboto sa kanyang membro, aaminin mong sinungaling ka talagang tao. Ikaw nga sinungaling eh. O sige, kung babasahin ko ang unang Korinto 1:10 at wala ritong kinalaman sa eleksyon, aaminin mong sinungaling ka. Oh, ikaw sinungaling sa iba. Sabi mo kasi, ang tanong ko sa iyo maliwanag. Saan sa Biblia na si Kristo may binoto at ang kanyang binoto ipinaboto niya sa kanyang membro? Ang ibinigay mo unang Korinto 1:10. Ngayon kung babasahin ko ito, wala itong kinalaman sa eleksyon, namin mo sinungaling ka. Hoy, hindi maintindihan eh. Wag ka magbigay ng hindi ko hinahanap. Wag kang magbigay ng hindi ko hinahanap. Etong hinahanap ko. Saang talata sa Biblia mo nabasa na ang numanang iboto ni Kristo binoboto ng mga apostol?
Ay, hindi ganun ang ano. Yan, nag-iimbento ka naman ng ano eh. Ay, ginagawa ko lang sa inyo. Ayan. Ngayon, namumroblema na siya. Bakit? Inadapt ko yung style niya. Yan kasi ang motto ko eh. If you learn to be fluent to adapt, then you'll be unbeatable. Bakit? Style na niya ngayon ang ginagamit ko. Kanina, kung tatandaan niyo, tinanong niya ako kanina, saan mababasa na nagrosaryo si Kristo? Di ba? Saan mo nabasa na nag-celebrate ng Pasko ang mga apostol? Yun. Tayo'y tinatanong hindi batay sa ating turo. Tayo'y tinatanong ng batay sa kanilang maling akala. So, ang ginagawa ko ngayon, kinokopya ko yung style niya. Ina-adapt ko para makita niya na mali yung ginagawa niya. Sabi ko ngayon dito, saan mo nabasa sa Biblia na ang binoto ni Kristo pinaboto sa mga apostol? Sabi niya, ano ba naman, nag-iimbento ka naman ng ano eh, kasi kinopya ko lang yung ginawa niya. So, nakita niyo ha? Sabi ni Kristo sa Mateo 7, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, o gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Ngayon, ginawa ko yung style niya, nagre-reklamo siya kasi nag-iimbento daw ako kasi hindi daw ganun ang kanilang turo. Oh, see? Nababaliktad na ngayon. Tingnan nyo anong mangyayari. Tuluyan talaga yan. Kasi yan ang ginagawa ninyo, hindi ba? At yan ang inyong turo. Kaya, lagot ka ngayon, Bible alone kayo eh. Ikaw ang hanapan ko. Kung yung aral ba na yan ay nasa Biblia ba o unbiblical yan? Sige, bigyan mo ko talata. Sabi yan, pag ano ko, the name of Catholic, invented by San Ignacio. Oy, ba't ka napunta sa name Catholic? Eleksyon ang pinag-uusapan dito. Ano ka ba? Pumunta kasi imbento eh, mag-imbento kayo. Ay, hindi. Yung eleksyon. At isa sa mga estilo ng mga sulpot, kapag nararamdaman nilang sila ay naiipit, tatalon yan sa ibang isyo at pasusundin kanila. Pasusunurin kanila. Ayaw nilang ipagpatuloy yung pinag-uusapan nyo. Kaya pag yung pinagpatuloy ninyo, maiipit sila doon. Kaya ang gagawin nila, tatalon sa ibang isyo at hihilahin kayo palabas sa isyo pinag-uusapan. Isa yan sa mga style ha. Style ng mga sulpot pag inyo nakakatalaka yan. Tatalon sa ibang issue para ilayo kayo, para sila makaiwas sa pagkakaipit. Huwag nyo silang susundan. Huwag nyo silang susundan. Ang gawin ninyo, kung naramdaman ninyo na sila tumatakbo sa ibang issue, hilahin nyo pabalik. Huwag nyo silang papuntahin kahit ipilit pa nila, kahit sabihin pa nila, natatakot ka pag-usapan ito. No, meron pa tayong isyong pinag-uusapan dito. Mamaya na yang sayo. Ito muna ang unahin natin. Tinitiyak ko sa inyo, mahihirapan siya. Gaya ng INC member na ito na nararamdaman niyang naiipit siya kahit tumatalon doon uli kay Ignacio sa pagka-imbento ni Ignacio ng pangalan. Hindi naman siyang nagtatag. Nag-imbento lang naman siya ng pangalan sa iglesyang si Kristo ang nagtatag. Kaya nga sabi sa referensya binasa ni Ramil Parba sa debate, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. The church founded by Christ is here. Di ba palakpakan ng mga tao nun? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. O ngayon, eto naman tayo. Nahirapan na siya tumatalon. Tingnan ninyo Etong gayahin ninyo. Huwag kayong humabol. Pabalikin ninyo. Tuluyan talaga yan. Yung eleksyon ang ating pinag-uusapan, huwag kang umiwas. Ako yung tipo na hindi mo mapapahabol hanggat hindi ko nakukuha ang aking gusto. Sagutin mo ang tanong ko, saan mo nabasa na si Kristo ay may binoto at ang kanyang binoto ipinaboto sa mga apostol? Ikaw kasi bida, gusto magkita kita personal
Saan mo nabasa? O, hindi, mag-time person. Ay, saan mo nabasa? Bigay mo ng talata. Ayan, kung napapansin ninyo, makikipagkita na siya ng personal. Talata lang naman ang hinahanap ko. O, diba? Talata lang naman ang hinahanap ko, pero siya gustong makipagkita ng personal. Para saan? Pwede mo namang sabihin, banggitin ng talata, ba't ayaw mo pang banggitin at gusto mo akong makita at makaharap ng personal? Naku, meron yatang ibang pinaplano. Tuloy natin talakayan. Para malaman mo, pasagutin kita. Ay, malalaman ko yan kapag ibinigay mo ang talata. Alam mo ba, bago kita sagutin, alam mo, Kailangan mo sagutin kasi tinatanong kita. hindi, yung kahulugan ng pagboto muna. Saan mo nabasa na anuman ang binoto ni Kristo, pinaboto sa mga apostol? Sasagutin kita, Huwag kang umiwas, huwag kang magdahilan, sagutin mo na ngayon din. sagutin kita kung alam mo ang kahulugan ng pagboto, sasagutin kita, sige. Sige, sagutin mo na. Hindi, sagutin mo na kung anong kahulugan ng pagboto. Sagutin mo na. Kita. Sagutin mo na. Hindi, ikaw naman tarantado ka pala eh. Sagutin mo na. Ayun, nagmura na siya. Ako'y kanya ng minura. Siya yung tarantang-taranta. Sa akin niya binaliktad. Napakaliwanag naman ng aking tanong. Saan mo nabasa na ang binoto ni Kristo pinaboto sa mga apostol? Saan mo nabasa yun? Siya, natataranta din, nahihirapan siyang sumagot. Ako pa ang pinagbintangan. Siya yung tatataranta, siya ang dapat na tawaging taranta. You know? Diba? Siya dapat tawagin nun kasi siya yung tataranta eh. Di naman ako. Napiko na siya. Ito sinasabi ni Sensei Funakoshi. Kapag gagamitin mo ang technique ng iyong kalaban laban sa kanya, in the essence, he defeats himself. Sa madaling salita, para na rin tinalo niya ang kanyang sarili. Siya ang tumalo sa kanyang sarili. Bakit style niya ginagamit ko? Ginagamit ko na yung style nila na makipagtalakayan. Nararamdaman niya na naiipit na siya. Ayun, nakapagmura. Tuloy ang talakayan. Hindi, ako nga nagtatanong. Sagutin mo ang tanong. Saan mo nabasa na ang binoto ni Kristo pinaboto sa mga apostol? Pakinggan mo muna ako, ha? Pakinggan mo muna ako. Sumasapaw, di mo nalalaman yung sinasabi, pinapatay mo tira ulo mo, sasabihin mo, hindi mo narinig yung sinasabi ko, ikaw pinakinggan kita, hindi ko pinapatay, ikaw pinapatay mo pala eh. Paano malalaman yung ano? Sige, sagutin mo na. Dami mong daday. Bago kita sagutin, anong kahulugan ng pagboto? Ay, wala akong pakialam kung anong meaning yung sa pagboto. Sagutin mo na lang kung saan nababasa na si Kristo may binoto at ang kanyang binoto ipinaboto sa mga membro. Ano? Sagutin man kita kung di mo alam ang kahulugan ng pagboto. Ay, ibigay mo lang ang talata, babasahin ko rito ngayon. Baliwala lang. Anong baliwala? Bakit? Wala sa Bible yan? Ayan, nakikita ninyo? Ipinapasok niya yung kanyang ideya. Ako nakatalakayan niya, hindi niya maipasok. Kaya ngayon, sabi ko sa kanya, ibigay mo yung talata. Sabi niya, kung ayaw mo namang makinig, ayaw mo namang paliwanagan kita, baliwala ang aking sagot. Bakit baliwala? Dahil alam mong wala sa Biblia, pinapasok mo yung inyong idea. Masasaksakan ba ako ng ideya na hindi naman tinuturo ng Biblia? Oy. Kaya nararamdaman niya, pikon na siya, galit na siya. Ako, kalmang-kalma lang. Yung boses ko lang ang binabago ko para maganda kasi kapag maganda yung microphone, binabago ko yung boses ko. No, kung sa ano pa yun, sa voice drama pa yun, dubbing pa yun. Naku, kailangan mong i-drama yung boses mo na kunwari umiiyak. Hindi ka naman umiiyak. 'Di ba? Kaya mong tumawa na parang tawang-tawa ka, hindi ka naman talaga natatawa. Voice acting. Kaya yun, sa paraang ganito, siya yung napipikon. Tuloy ang talakayan. Ha? Wala ba sa Bible yan? Dahil sa Biblia pagboto, kaya... Nasa Bible ba yan o wala?
Meron na sa Bible. Oh, nasa Bible. O, ibigay mo ng talata. Unang Korintong 1:10 nga yan. Kanina po Unang Korinto 1:10, ang sabi ganito, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa pagkaunawa at papagpapasya. O saan ang eleksyon dito? Yan na. Anong kahulugan ng pagboto? Asan ang eleksyon dito? Eleksyon ang sinasabi ko, pagboboto. Kahit sagutin kita, kung hindi mo alam ang kahulugan ng... Ay, nako. Sinong Bible scholar, Mr. Manalista? Sinong Bible scholar ang nagsabi na pagboboto ang tinutukoy ng talatang ito? Ikaw naman papalista. Sino? Hoy, sumagot ka. Huwag ka mo lang masyadong mataranta. Sinong Bible scholar ang nagsabi na eleksyon ang tinutukoy ng unang Korinto 1:10? Ikaw nga tinatanong mo anong kahulugan ng pagboto. Wag mo ko tanungin kasi may iba kang pakahulugan eh. Ang alam ko sa pagboboto, may bobotohin kang membro para siyang mangulo sa inyo. Kaya kaming mga Katoliko, libre kaming bumoto kung sino ang aming iboboto. Pero sa inyo, sirado. Halimbawa, gusto ni membro ng iba, yun ang sabi ng puno, mapipilitan na lang siyang gawin yon. Gayon, binigay mo unang Korinto 1:10. Sinong Bible scholar ang nagsabi eleksyon ang tinutukoy dyan? Alam mo, kung ano yung bahabagi sinasabi ni Apostol Pablo? Anong bahabagi? Anong bahabagi? Babahagi sa yan, sa pananampalataya. Ano ka ba naman? Hindi pananampalataya ang eleksyon. Sige, go. Saan talata? Na may binoto ang puno, ipinaboto sa mga membro. Kaya nga tinatanong kita, mawawala lang sayang ang sagot ko sa tanong mo kung di mo alam. Talagang mawawalang saysay kung walang ebidensya at private interpretation ka lang. Para mapadiinan mo ang iyong sagot. Bigyan mo ko, sinong Bible scholar ang nagsabi, eleksyon ang unang Korinto 1:10? Anong pagboto? Kaya gano? Sige, bigyan mo ko, sinong Bible scholar nga ang nag-aaproba na may kinalaman sa eleksyon ng unang Korinto 1:10? Hindi. Yung pagboto muna, bago sagutin dyan. Hindi, sagutin mo. Sinong Bible scholar ang nag-aaproba na ang unang Korinto 1:10 ay may kinalaman sa eleksyon? Huwag na mapangin mo. Para malaman mo ang kahulugan ng pagboto, ako na magbibigay ng kahulugan. Oo. Ang pagboto, pagpapasya. Pasya ng bayan, Yan. So, sa kanya, ang boto ay pasya ng bayan. Baka kako di nakakaunawa kung ano ibig sabihin ng pasya ng bayan o pulso ng bayan. Sa pag sinabing pasya ng bayan, ang mga tao pinapipili pa rin minabuboto. Kung sino ang nangingibabaw, yan ang pasya ng bayan. Hindi pwede didiktaran mo lahat. Kaya pala mali ang unawa kasi mali ang ipinaunawa sa kanila. No? Hindi ganyan. Pag sinabing pasya ng bayan, majority. Pag sinabing majority, hindi lahat boto doon. Naku, dictatorial kasi sa kanila. Kaya ganun. Mali ang kanyang unawa sa sinasabing pasya ng bayan. O tuloy naman ang talakayan. Kasi ang pamboboto, individual yan. Pag ang binoto ng nanay ko iba naman ang aking tipo, pwede sa amin yun. Sa inyo, hindi pwede yun eh. Kaya magbigay ka. Saang talata nga sa Biblia yung turo ninyo na ano man ang iboto ng puno, siya rin iboboto ng membro. Ano pang kahulugan ng boto? Ay nako, ang daming dahilan nito. Inaamin mo ba, Mr. Manalista, na wala sa Bible yan? Ano papalista at saka subsubtits na? Inaamin mo ba na walang sinasabi sa Bible na anumang iboto ng puno, siyang bubotohin ng membro? Yan na nga ng mga pare, sumusubsup ng tit. Saan nga? Saan talata sa Biblia? Huwag kang pumunta sa pare, kayong pinag-uusapan dito. O ayan, tingnan mo, napakabastos ng bibig ng taong ito. No? Ang pinag-uusapan yung sa eleksyon. Napunta siya sa ang pari daw ay sumusubsub daw sa ano ng lalaki. Bastos talaga ang bibig ng ano nito. ng taong ito. Hindi yata naturuan ng tamang asal. No? Alam nyo, ang tunay na alagad ni Kristo na kababaan. Kababaan yan.
hindi pabastusan. Yan na nga ng mga pare, sumusupsup ng ticket. Saan nga? Yan na nga ng mga pare, sumusupsup ng ticket. Saan nga? Yan na nga ng mga pare, sumusupsup ng ticket. Saan nga? Ikabastusan ng sinasabi ng taong ito eh. Kung meron mang gumagawa ng ganyan, hindi niya yan ginagawa dahil bilang isang paring Katoliko. Yan ay kanyang ginagawa bilang tanda na siya ay sumasalungat sa banal na turo. Ano ba naman yan? Ang pinag-uusapan dito, eleksyon. Kung biblical ba yung kanilang katuruan na kailangan anuman ang iboto ng puno, siyang iboboto ng mga miyembro. Napunta sa unang Korinto 1:10 na kailangan magkaisa sa paghahatol, wala namang kinalaman sa eleksyon yon. Walang sino mang Bible scholar na nagsabi ng talatang yan ay patungkol sa eleksyon na anuman ang iboto ng puno, kailangan magkaisa ang lahat, kailangan hindi pangkat-pangkat, kailangan isa rin ang iboboto, hindi ganon. Bakit? Maraming member ng INC talaga, iba ang ipinaboto, iba ang binoto. Ang ipinaboto si Ferdinand Marcos, ang binoto si Cory. Balikan natin. Taong 1986, sinuportahan ng pamunuan ng INC sa snap elections si Nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Pero maraming miyembro ng INC ang bumoto kay dating Pangulong Cory Aquino. Ayan. So, huwag sabihin na meron talagang sumasalungat. Meron talagang sumasalungat kahit sa kanilang puno. So, hindi lahat sumusunod. At saka, huwag sana niyang ipilit kung ano ang pananaw ko sa boto. Bakit? Iba ang Katoliko sa araw ng botohan, iba naman ang sa kanila sa araw ng botohan. Sa amin, libre kaming pumili. Kaya na lang nung nakaraang eleksyon, no? Ang kandidato ni Father Darwin si Leni Robredo. Yan. Ang kandidato naman ni Father Edgar Laugan si Ferdinand Marcos. Yan. Ako, hindi yata ako nakaboto nung nakaraan eh. Nung nakaraang botohan, hindi yata ako nakaboto nun. Hindi ako umuwi sa Cebu. Dahil ako ay buboto doon sa Cebu, hindi ako nakauwi sa Cebu. Ngayon, ang nangyari, nanalo si Ferdinand Marcos Jr., si Bongbong. Alam nyo, kahit sa botohan, wala namang hindi naman pinilit ni Father Darwin na iboto mo si Leni. Hindi ganun. Libre. Tingnan nyo. Sa amin, kahit nung nakaraan, yung mga pare, hindi ini-endorso si Duterte para maging presidente. Pero yung mga Pilipino, sawa na sa kriminalidad, pagtakbo ni Duterte as president, dumiretso ang kanyang boto. Miriam Defensor Santiago nag-give up. Si Senator Poe nag-give up. Dahil ayun na, umusad na si Duterte. Sabi naman ni sino yun? Yung Mr. Palengke. Sabi naman ni Mr. Palengke, meron siyang silence voters. Meron siya. Pero nasaan yun? Wala. Nandun lang kay Duterte. Nanguna si Duterte sa listahan ng tatakbo pa ka-presidente. Parang ganun ba? Libre ang lahat. Pag sinabi si Duterte yung umusad sa eleksyon, siya ang pasya ng bayan. Siya ang pasya ng bayan. O baka sabihin naman ng mga INC, kami pumili kay Duterte kaya nanalo yon. Hoy, hindi lahat ng pinipili ng INC na nanalo sa eleksyon. Eto. Sa 1992 elections, sinuportahan ng INC sa pagkapresidente si Eduardo Cuangco Jr. Si President Fidel V. Ramos naman ang nahalal. Ayan. So hindi lahat na kanilang ini-endorso na nanalo. Yung iba, natatalo. Tuwing eleksyon, isa ang Iglesia ni Cristo sa karaniwang hinihinga ng basbas ng mga kandidato. Isa sa mga dahilan ang kanilang sistema ng block voting. Pero batay sa isang survey ng social weather stations, hindi 100% sumusunod ang mga miyembro sa endorso ng INC.
hindi rin lahat ng kanilang sinusuportahang kandidato nananalo. Kaya, hindi ko alam ba't niya ako sinisingil. Ano ba para sa akin ang meaning ng pagboto? Sa akin, ang meaning ng pagboto, individual yon. Sabi niya, mali. Mali sa inyo, kasi sa inyo, dapat ano ang sabi ng puno, yun ang iboboto. Kahit yung iba sumasalungat. Huwag mo akong tanungin. Iba ang ating pananaw. Huwag mo tatanungin, huwag mo dideklara na ako'y mali. Para sa inyo, mali ang sinagot ko. Pero para sa amin, tama yun, kayo ang mali doon. Kaya wala talagang pagkakasundo. No? Hindi ako siya hinahanapan ng talata para doon magtama yung aming pangunawa. Talata na ang binoto ni Kristo ay pinaboto sa mga membro. Nararamdaman na niya na nadadaig na siya. Bakit? Technique na niya ang ginagamit ko. Kung paano niya ako tanungin, sa ganung paraan ko rin siya tinatanong. At dahil mali ang paraan ng kanyang pagtatanong, nararamdaman niya na tila may mali sa pagtatanong ko. Kasi mali ang pagtatanong niya. Sabi niya, saan mo nabasa si Kristo nagrosaryo? Bakit? Turo ba namin na si Kristo nagrosaryo kaya kami nagrorosaryo? Mali. Kaya kami nagro-rosaryo kasi ipinahintulot ng aming iglesia. At ang iglesia binigyan ng authority ni Kristo na anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sa kanila ganun din. Ang kanilang turo, kaya iisa ang kanilang pagboto kasi yung unang Korinto 1:10, ang kanilang dinadivert doon na idea, yun ay pwede i-apply sa pamboboto. Pero hindi ko siya tinanong ayon sa kanilang turo. Gaya ng hindi niya ako tinanong ayon sa aming turo. Sa madaling salita, technique niya ang ginagamit ko sa bahaging ito ng pagtatanong. Kaya kung mali ang pagtatanong ko, it means mali rin ang pagtatanong niya. Bakit? Technique niya ang ginagamit ko. Ngayon, kung matatalo siya sa talakayang ganito, ibig sabihin, tinalo niya sarili niya. Bakit? Technique niya ang ginagamit ko rito. Ayan ha? Technique niya ginagamit ko eh. Tingnan ninyo. Anong resulta ng talakayan? Napipiko na siya. Tuloy natin. Saang talata sa Biblia na anuman ang iboto ng puno, siyang iboboto ng membro? Papalista ka tsaka subsolista ka. Kaya papalista ka. Ang papasinusunod, subsolista ka. Sumusubsob ng titi ang mga pare. Naku, napunta ka sa pare. Hindi pare pinag-uusapan dito. Ano ba naman to? Ganyan ka ba talaga kapag natataranta ka na kung ano na pinagsasabi mo? Huwag mo nang mataranta, sagutin mo na lang yung tanong ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo napakaliwanag. Saang talata sa Biblia na anuman ang ipaboto ng puno, siyang iboboto ng membro? Sinabi ko nga yung sinabi ko na, hindi ko sa lamang na kahulugan ng ngayon. Saan nga? Sagutin mo na saan talata? Sirata ang ulo mo yun, sinabi ko. Ay, nako, napipiko na. Ayun, sobrang piko na siya. Galit na siya. Sinabi niya sa akin, sira daw ang ulo ko. Na hindi sira ang ulo ko. No? Technique niya ito na magtanong hindi batay sa opisyal na itinuturo. Technique niya ito eh. Ang dapat sana ginawa niya noong una, tinanong niya ako, kayong Katoliko, bakit kayo nagro-rosaryo? Para naman ako naman is libre ako magpaliwanag kung bakit kami nagro-rosaryo. Yun ang dapat niya sanang ginawa. Para tanungin ko rin siya, bakit kayo iisa pag kayo ay nagboto? Saan nyo yan binabatay? Para libre siyang sumagot. Sana ganun ang ginawa niya. Hindi ba niya alam na nasa Ebanghelyo ni Kristo na gawin mo sa iyong kapwa ang nais mo na gawin nila sa iyo? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo.
Oh, yan na, ito ang buod ng kautusan at mga isinulat ng mga propeta. Ito ang sabi ni Kristo na sa Ebanghelyo, no? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kaya ginawa niya sa akin, ako'y kanyang tinanong, hindi bate sa opisyal nating turo, tinanong ko rin siya, hindi bate sa kanilang opisyal na turo. Ang resulta, nagagalit siya. At sobrang pikon na. Tuloy natin ang talakayan. Napipikon ka na ba? Huwag ka mapikon. Nagtatalakayan lang tayo rito eh. Ibigay mo na ang ebidensyang hinahanap ko at ako'y mag-move na sa susunod naman na tanong. Hindi ako gusto mag-get na tayo personal. Huwag kang mambanta. Wala akong pakialam sa'yo. Sagutin mo na lang ang tinatanong ko. Magkita nga tayong personal para Ay, naku, mababanta pa naman to eh. Ka na magbanta. Sagutin mo na lang yung tanong. Takot ka pala, takot ka eh. Ay, nako. Kung ganyan ka pala kaangas, hindi ka pala tunay na alagad ni Kristo. Kasi ang sabi ni Kristo, ang magpapakumbaba ay kanyang itataas. Walang pagpapakumbaba sa ugali mo eh. Ikaw nga narinig ko sa mga... Ay, nako, ikaw yung tumawag dito at nag-angas ka kaagad. Kung ano ang tinatanong sa'yo, kung ikaw ay talagang alagad ni Kristo, matuto kang magpakumbaba. Kinausap kita ng maayos. Kanina, iba ang yung tono ng pananalita. Kaya ngayon, sagutin mo ang tanong ko, saan mo nabasa na anuman ng ipaboto ng puno, siyang iboboto ng membro? O yan, ikaw mo, pakinggan mo ka, ikaw bastos ka. Pag ako nagsasat, pinapatay mo yung mic, sabi mo, pinapatay, hindi bastos ka. Pinapatay ko kasi hindi ka sumasagot. Nagsasapawan tayo, kaya para hindi tayo magkasapawan sa record ko, pinapatay ko microphone mo. Para hindi ka mapatayan ng microphone, sagutin mo na lang ang tanong diretso. Sira pa lang ulo mo, paano? Sagutin mo ng diretso ang tanong. Paano marinig ang sagot ko, pinapatay mo eh. Oh, sige. Sige, Ito. Ready? Ito ha? Sagutin mo ang tanong. Anong talata sa Biblia na anuman ang binoto ng puno, ipapaboto sa membro? Hindi kita papatayin ng microphone. Sagutin mo. Siya lang sa akin eh. Ang sagot ko, kung alam mo ang kahulugan ng pagboto, yan, malalaban mo. Pero hindi mo alam, kahit mawawalan sa isa ang aking sagot. Sagutin muna. Anong kahulugan ng pagboto? Saan ang sagot mo sa tanong ko? Saang talata ba? Yun. Sa pagkakataong yun, pinipilit ko siyang maglabas ng talata. Kasi ang reklamo niya, pag daw siya ang nagsasalita, pinapatay ko raw yung microphone dito para hindi ko siya marinig. Siyempre, nagsasapawan kasi kami. Nagsasapawan kasi kami. At yung aking tanong, hindi sinasagot. Ang ginagawa, nagre-reklamo. Umagawa na kung ano-ano mang issue. Kaya, eto na. Sabi ko sa kanya, sige. Eto na, ready na. Hindi na kita patayan ng microphone. Sagutin mo na yung aking tanong. Saan sa Biblia? Kung wala, sabihin wala sa Biblia. Kaso, ang ginawa, dumaldal, tapos bumalik ng tanong. So, ang tanong ko, hindi pa rin nasasagot. Kaya sabi ko dito, saan ang sagot sa tanong ko? Hindi niya sinasagot. Talata lang hinihingi ko. Tuloy talakayan. Inaano ko, kung alam mo ang kahulugan ng pagboto. Ay, wag kang mag-ano sa ano pa kahulugan ko. Ang aral nyo ang pinag-uusapan dito, hindi ang pagkahulugan ko. Nasaan sa Biblia? Kasi pag walang talata, unbiblical na turo yan ninyo. Saan sa Biblia na kailangan, anuman ang iboto ng puno, siyang iboboto ng buong membro? Sagutin mo muna. Ay, naku, ano ba naman to? Sa amin, bro, libre kaming bumoto sa gusto naming iboto. Hindi yan ang kahulugan ng pagboto. Sa amin bro, sa amin. Kaya wag mo tulungin yung akin. Ayan. Ganyang katigas ang kanyang ulo. Sinabi ko na nga, wag akong tanungin dahil iba ang pananaw ng Katoliko sa pagboto. Iba ang pananaw nila. Sasabihin niyang mali ako, pero para sa akin kayo ang mali. Pati siguro ko hanapan pa ako ng ba't di nalang sagutin yung tanong? Ba't pa ako,
gumagawa ng paraan para mabaliktad ang mabaliktad yung pangyayari. Hindi mo magagawa sa akin 'yan. Alam ko ang teknik ng mga sulpot. Hindi nyo magagawa sa akin na ako'y baliktarin. Binabaliktad nyo pa lang, ibinabalik ko na. Babaliktad kayo, babalik ko na naman uli. Yun ang ginagawa ninyo, yun ang ginagawa ko. Kaya ito, hindi niya ako nabaliktad, dahil pinababalik ko siya, napikon. O, tuloy. Ang sa amin, libre kaming bumoto sa kung sino ang gusto naming iboto. Yan ang sa amin. Kaso sa inyo, iba. Ano man ang ibaboto ng puno ninyo, binuboto ng membro. Kahit hindi lahat bumuboto, pero yan ang mandatory sa inyo. Sagutin mo na lang, sang talata nyo nakuha yan? Kumbaga sa pagkain, pinatitigin mo ito, tigman mo, nag-comment ka na, ha? Tigman mo muna, bago ka magtanong. Hindi ka pa tinitikman, magtatanong ka na. Anong luto yan? Paano tigman mo muna. Yan, tingnan ninyo ha. Ito ay isa na namang palpak na analogy. Ang analogy niya, may pagkain. Tapos, pinasusubo. Tapos, sasabihin niya na tikman mo muna bago ka magreklamo. So, tikman mo muna. Yun ba ay fit sa pinag-uusapan? Hindi. Bakit? Kung sakaling tinikman ko at hindi ko nagustuhan, pwede ko namang iluwa. Pero yung binoto mo ba? Pag hindi mo nagustuhan, pwede mo bang iatras? No! Naboto mo na eh. Hindi ko mo na pwedeng, uy, teka, maling ginawa niya, pwede ko bawiin yung boto ko? Hindi ganon. Mag-iisip ng analogy, palpak. Hindi ganon. Sa botohan, once binoto mo na, final answer na yon. Yung pagsubo ng pagkain, kung hindi ko magustuhan, pwede kong iluwa. Pero ang pagboto, hindi mo na mababawi pag binoto mo na. Palpak talaga, palpak. Bibigay ng analogy, palpak. Ano ba naman yan? Oh, mga Katoliko nanonood ngayon. Ganyan ha, unawain ninyo, huwag sirado ang isip. Pakinggan ninyo yung kanyang katalakayan ninyo upang maunawaan ninyo ang kanilang side. At kapag naunawaan ninyo ang kanilang side, doon kayo humatol kung tama ba ang kanilang paniniwala o mali. Kaya kailangan talaga tayo magsaliksik, mag-aral na mabuti para malalaman natin kung ang kanilang sinasabi ay tama ba o mali. Kaya nito, napakamali. Subo mo raw, wag ka muna magreklamo, tikman mo muna. Kung hindi ko nagustuhan ng tikman ko, pwede kong iluwa. Ang pagboto ba, pag hindi mo nagustuhan ng kandidato, pwede mo bang iatras? Hindi na, binoto mo na nakaupo na yun Counted na yun, hindi mo na pwedeng bawiin yun. O tikman ko muna, pero hindi ba ako pipili kung yan ba ang gusto kong putahe? Ano ka ba naman, ang napaka-illogical naman ng ng pinapakita mong example. Hindi yan ang tanong ko. Eto ha, nagre-reklamo ka na pinapatay ko ang microphone. Hindi ito papatayan ng microphone, sagutin mo na lang sang talata. Pinapatay mo ko siya ba maririnig ang sagot ko, Kanina, hindi kita pinatayan kanina, pinabayaan kita magsalita, pero wala doon ang talata. Pinayabayaan daw niya ako, hindi. Sabi mo, pinapatay mo, ito naman, sinasabi ko sa'yo. O, sige na. Eto na. Ulit tayo. Hindi ako muna magtatanong. Kasi, ulit tayo. Magtanong ako, magtatanong muna. Ako sige. magtatanong. Ayaw mo na. Sige, ako naman. Ano ang kahulugan ng pagboto? Yun. Sa amin, ang pagboboto ay demokrasya. Ano man ang aming gustong iboto, kung si Duterte ang gusto ko as presidente, si Duterte yon. Kung ang gusto ko naman na presidente ay si Marcos yon. Hindi kami pinagbabawalan kung sino ang aming gustong iboto. Yan sa amin ang eleksyon. Kung sa inyo, hindi ganyan sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ang sa akin lang, sinagot ko na ang tanong mo. Paano na sagot yan? Hindi naman naayos sa kasulatan, kay diksyonaryo, kay Biblia. Sa Biblia, walang sinasabi sa Biblia na anuman ang iboto ng puno, siyang iboboto ng membro. Walang sinasabing ganyan sa Biblia, kaya wala yan sa Biblia. Ano ba yung pagboto, kahulugan? Ang pagboto nga sa amin, demokrasya yon.
Kung sino ang aming napupusuang kandidato, yun ang aming iboboto. Hindi tayo magkapareho. Ako tinatanong mo, ibigay ko yung akin. Huwag mo ipagkumpara sa inyo. Kasi ang sa inyo, dictatorial lang sa inyo eh. Kaya huwag mo kaming ipagkumpara sa inyo. Next. Ang sagot ko, hindi sarilingan namin, ikaw sarili. Ay, nako. Sa Biblia, bro, wala talagang ganyan. Sa inyo lang nangyayari yan, sa inyo lang sekta, wala sa iba yan. Yung unang Timoteo, ang nakasulat, pagpapasya din, sa ibang talata, sa ibang salin, paghatol. Ano ba yung pagboto? Yung paghahatol naman dyan, walang kinalaman sa eleksyon yan. Yung pagkakaisa, walang kinalaman sa eleksyon yan. Tingnan mo, walang sinumang Bible scholar ang nagsabi na yung paghahatol, pagpapasya, pagkakaisa ay may kinalaman sa eleksyon. Walang sinumang Bible scholar ang nagsabi niyan kasi gawa-gawa nyo lang aral yan. Ano ba yung pagboto? Kanina pa kita sinasagot, wag matigas ang ulo. Next question. Ikaw naman, di pagboto. Ikaw na mo naman. Sige na, next question na. Dahil mong daday. Kapakulo sa Biblia. Ano ba? Wala nga sa Biblia yan eh. Next question. Vote the expression of judgment. Isa kayo sa pag-atol. Ano yung pag-atol? Vote. Ikaw naman. Ang sinasabi ko sa iyo. Ay, sa amin bro, hindi ganyan. Katunayan, walang Bible scholar na sumusuporta sa paliwanag ninyong mali. Ay, naka nang waiting. Ganyan ka pala kayo. Ikaw ang anak ng teteng. Ikaw anak ng teteng. Alam mo kung sinasabi na nasa Bible yan. Kaya napitay na hanapan talata, wala ka na ibigay. Nag-invento kayo. Alam mo yung ano ni Talibong, ba't nga napunta ni Talibong? Aral nyo pinag-uusapan dito. Ano ba naman? Tanungin mo ako, huwag ka mapunta kay Talibong. O yan, narito na mga kapuntos. Ipinipresenta ko po sa inyo ang kanilang strategy kung nararamdaman nila na sila'y luging-lugi na, no? Tatalon sa ibang issue. Sa pagkakataong ito, ang aming pinag-uusapan, yung tungkol sa eleksyon, bigla siyang tumalon doon kay Wendell Talibong para i-rebat yung Matthew 16:18 na may nakasulat, I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi yun ang isyong pinag-uusapan dito. Yan ha? Kaya kayo mga Katoliko, huwag kayo papayag na kapag kayo nakipagtalakayan, itatakbo nila sa ibang issue, lalo na't nararamdaman yung nangunguna na kayo. Umuusad na kayo. Huwag nyo nang hayaan pang makatakas ang ganyang uri ng talakayan. Tuloy. Para pakita ko lang pagdara. Huwag kang pupunta kay Talibong kasi hindi ako si Talibong. Yung 16-18. Huwag kang pupunta nga doon kay Talibong kasi hindi ako si Talibong. Tanungin mo na lang ako yung para sa akin. Kaso hindi nga masagot eh. Ay, kanina pa ako sumasagot. Nasagot mo eh. Ay, baka kako yung tanong mo mali. Hindi. Akala mo lang yun. Ito sagutin ko ano. Ang iglesia sa Biblia nagsimula sa Jerusalem. Nagsimula siya 2,000 years ago. Ang founder niya, Jesus Christ. Ang sabi ng referensya, sabi sa referensya, the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. At sinabi rin sa Bible, 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. All Christians were members of the Catholic Church. Sabi rin ng Pasugo, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Di kami talaga yun? Ano? Wala ka ng signal? Sayang. Wala ng signal. Ano? Nawala. Ako may hagiton. Ayun, at dito natatapos ang ating record. Kasi sa pagkakataong ito, dumikit na yung camera niya. Hello ko ng hello, hindi na sumasagot. Malamang na shutdown na yung kanyang cellphone.
dumikit na yung camera niya, then nawala, na end yung call. So, sa pagkakataong ito, nais ko po sanang sabihin sa mga Katoliko na nanonood na tayo magsaliksik para hindi tayo mapasakay sa kanilang mga understanding. Style ng mga sulpot, magbibigay ng talata, then ilalagay ang kanilang ideya doon at pag sumakay ka, lagot ka. Huwag kayong padadala sa kanilang strategy. Ang ginawa ko rito, sinakyan ko yung niya, kinopya ko yung style niya, ginamit ko laban sa kanya, at yun ang kanyang ikinasira sa naturang talakayan. Sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa dito, Straight to the Point special episode, ngayon ay pizza 17 ng September. Maraming salamat po sa inyong lahat at thank you po. So, sa lahat ng mga suki ko dyan, thank you po sa inyong lahat at maraming salamat. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.